Sa pagdaan ng panahon, ang mga tao ay nakaimbento ng mga bagay na nagpadali at nagpabilis sa pag-usbong ng pamumuhay. At ang isa sa pinakaimportanteng imbensyon na nagbago sa takbo ng mundo ay ang internet. Gamit ang internet, mas napalawak ang lugar na abot ng komunikasyon. Mas lalong napabilis pa nito ang pagpapadala ng mga mensahe na gustong iparating ng mga tao. At ang nagpapabilis dito ay ang tinatawag ngayon na social media. Tinatanggal niya yung space, tinatanggal niya yung constraints ng space at yung constraints ng time. Nang maimbento ang internet, nakitaan nito ng potensyal upang maabot ang iba't ibang tao sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya noong 1971, isang grupo ng researchers sa Advanced Research Project Agency ay nakagawa ng paraan upang makapagpadala ng mensahe gamit ang internet. Ito ay tinawag nilang email, kung saan gagawa ang isang tao ng mensahe gamit ang kanilang computer at ipapadala ang mensaheng ito sa ibang computer sa pamamagitan ng internet. Noong 1995 naman, naimbento ang isang paraan kung saan mahanap at makakausap mo na ang mga dati mong kaklase. Ito ang classmates. Marahil ito din ang unang paraan gamit ang internet upang makipag-usap ang isang tao sa mas malaki pang grupo ng tao. Nagawa naman ang networking site na Meetup noong 2001 kung saan makakahanap ka ng mga taong kapareho mo ng interes at maaari kayong magkasundo na magkita. Dahil sa marami ng nakikitang paraan upang makipag-interaksyon gamit ang internet, nagawa noong 2002 ang maituturing na kauna-unahang social site sa mundo, ang Friendster. Noong sumunod na taong 2003, sinundan ito ng MySpace. At noong 2004, nagawa na ang social media kung saan lahat ng paraan ng pakikipag-interaksyon ay nagawang posible sa internet. At ito ang Facebook. Ang Facebook ay maitatalagang may pinakamaraming users and subscribers na social networking site sa buong mundo. Ayon sa Facebook, umabot na ng 1 bilyon ang gumagamit ng site nila. Ang Facebook ay masasabi nating malaki ang naiambag sa kasalukuyang pamamaraan ng pakikipag-ugnayan at pakikipag-communicate sa pagitan ng dalawang tao, ng isang tao sa isang grupo, iba't ibang grupo at mga institusyon. Masasabi nating malaki ang naiambag nito sa kadahilan ng sa isang saglit o sa isang maikling panahon ay nagagawa nating makapagpadala ng mensahe, ng mga ideya, ng mga kaalaman sa isang taong nais nating pagpadalhan ito. Kung ikukumpara natin sa panahong wala pa itong Facebook, talagang hirap tayong magpadala ng mensahe dahil kakailanganin natin yung tinatawag na personal na pakikipag-ugnayan o pakikipag-communicate dun sa target audience natin. Sa Facebook, maaari kang makipag-chat, mag-send ng files, mag-post ng mga nangyayari sa'yo ngayon, mag-upload ng pictures, mag-survey gamit ang poll questions, mag-organize ng events, mahanap ang mga kaibigan mo na matagal mo nang hindi nakikita, magkaroon ng group discussion, kumuha ng balita mula sa mga community pages, magkaroon ng sariling group kung saan pwede mag-update sa mga lakad ninyo, at lalong-lalo na ang makahanap ng bagong kaibigan at karelasyon. Dahil sa dami ng paraan para mapadali ang komunikasyon, napapalitan na ba nito ang face-to-face interaction? Like in business, hindi mapapalitan ng Facebook. Pero in terms of social, like friends, ganyan, pwede siyang mapalitan. But I think not necessarily completely mapalitan, but more than it reinforces rather than changes. It's a tool that helps you get in touch with your friends, but it doesn't necessarily help you. It doesn't necessarily replace your friends, no? Or replace your interaction with your friends. I believe yes. I mean, yeah, looking from other people na tulad nga nung sabi ng iba, yung sa mga birthdays, imbes na batiin nila personally, dahil nakikita na lang nila sa Facebook na it's ganito's birthday, yun na lang yung, doon ka na lang nakikibate. You don't
find time to greet them, you don't put effort in greeting them or what. And kahit sa mga kunwari ako, we have a youth ministry, and the means for me to gather them is through Facebook groups. Ayun. I think people are starting to get more active in Facebook. Like, because it's different. Because you don't have to actually see the person in Facebook, but you can talk to them. So they're within reach. In this age of technology, lahat ng tao nasasapawan na. Nawawala na yung pagiging physical natin when it comes to giving effort. And nawawala na yung eagerness natin to do something na may means of sacrifice. Kasi nga, masyado na tayong nag-realize sa kung ano yung ino-offer sa atin ng technology. And yun nga, tulad ng Facebook, Twitter, etc. And lahat pa ng mga bagay na may kinalaman sa technology. Napapalitan na. Sa ngayon, napapalitan na. Kasi kahit madali na yung communication yung dalawa eh. Hindi katulad dati, sulat-sulat. Ngayon, internet lang, pwede mo makita na yung taong malayo sa'yo. Saglit lang, nakakatawag ka na. Hindi na ganun kamamahal ang tawag ngayon. Factor din yung convenience kasi hindi mo na kailangan lumabas eh. Hindi mo na kailangan puntahan masyado yung taong mahal mo. Hindi mo na masyadong kailangan mag-ubos ng oras sa taong gusto mong makausap. So, mas convenient kung nandun ka lang sa bahay, tapos nag-i-internet ka, kausap mo yun, madali mo na makakausap. Hindi katulad nung wala pang internet. Matagal. Talagang mag-i-effort ka talaga para makausap mo yung taong yun. Sapagkat naging benepisyal na sa buhay ng mga tao pagdating sa pakikipag-interaksyon, ang social media, lalo na ang Facebook, mas nakararami na ang pumipili sa convenience ng paggamit na lang nito kaysa ang pagkakaroon ng effort na magkita. Kaya naman, madami din ang mga tao na ginawang daan ng Facebook upang magkaroon ng karelasyon. Kahit pa nasa malayong lugar sila o kaya naman ginamit nila ito upang makipagkilala sa taong gusto nila. Nagbakasyon ako dito sa Pilipinas kasi galing nga ako sa States. Bakasyon for 3 months. Tapos pinakilala siya sa akin ng friend ko. So kasama kami ng sa loob ng 3 months, nagkasama kami. Tapos, matagal ko na siyang kilala. Pero hindi kami nagpapansin na nung umuwi lang ako dito sa Pilipinas, tsaka lang kami nagkaroon ng interaction. Tapos, nagkaka-text na kami, nagkakausap sa phone. Nangyari sa amin yun within 2 weeks bago ako umuwi ng States. Tinanong ko yung Facebook, may Facebook siya, tapos may Facebook din ako, yun. Hanggang sa nagkaroon na kami parang responsibility na mag-update. Parang nakikita yung mga ginagawa niya, nakikita niya yung ginagawa ko. Pero hindi lahat ng mga nilalagay namin doon pinopost namin. Kaya mga pictures, namamanipulate namin yung mga ipopost namin. So para maganda yung image namin sa isa't isa. Yun. Tapos, nagawa namin yun within 10 months. 10 months, puro ganun. Wala pang ligaw doon Friends lang eh. Pero, meron ng tinatawag silang MU. Parang MU. Nilalagay ng girlfriend ko yung mga naramdaman niya, na in love siya dun sa taong yun, which is ako. Kasi nga, kami laging magkausap. Ganun din ako. Nilalagay ako ng mga nararamdaman ko dun sa Facebook na siya yung tinutukoy ko. Pero walang nakakaalam, lahat naiintriga. Lahat ng mga friends namin naiintriga kung sino yung taong yun. Pero malaking tulong sa amin yun para makita namin kung ano yung mga ginagawa niya. Kita niya yung ginagawa ko. Kahit lahat na ng paraan ng pakikipag-ugnayan ay maaari na sa Facebook, pinapakita na ba nito na maaari din maging kasing epektibong pakikipag-usap sa Facebook kaysa ang pakikipag-usap ng harap-harapan? Ayon sa isang pag-aaral,
7% lamang ng komunikasyon ang nakabase sa mga nakasulat o sinasabing salita. Samantalang na 77 naman ang nakabase sa mga ekspresyon ng muka o tinatawag na body language. Ang isa rin na nagiging problema sa Facebook ay hindi mo nakikita ang tunay na ginagawa o nararamdaman ng taong kinakausap mo. Kaya nga lang, dahil hindi naman lahat sa Facebook ay gumagamit din ng camera na magkakatinginan kayo ng direkta, nawawala yung tinatawag natin na emotional component ng pagpapadala ng mensahe. Kung saan, pag nawala yung emotional component na yun, ay malaki ang nawawala doon sa pakikipag-ugnayan. Ang malungkot pa dito, minsan, nami-misinterpret yung pinapadala nating mensahe through text. Ibig sabihin yung mga characters, the words that we send, yung pinadadala nating mensahe sa Facebook na binabasa nung kabila, minsan iba ang dating. Kahit na maayos, wala kang intensyong i-offend yung kabilang party, minsan nami-misinterpret. At doon tayo nagkakaroon ng problema. It makes communication easier, yung mga internet. But we understand less. And we can only understand more pagka face-to-face. Kasi hindi mo nakikita yung facial expression dun. Pwede ko sabihin in one sentence, isang bagay, or one word. I can say one word to you in different intonations, with different facial expressions, iba-ibang dating sa'yo nun. So pag ganun doon sa ganun, nakasulat lang, hindi mo alam kung ano talaga yung yung konsepto at intention niya sa pagsabi na yun. Tapos nun, next level na, nanligaw na ako, kahit over the internet, over the Facebook, doon na ako nagpapakita ng mga sweet things. Kunyari, bibili ako ng bulaklak, pipicture ako, tapos para sa kanya. Ganun din siya, pupunta, kunyari, nag-outing sila ng friends niya, susulat-sulat siya sa beach, I love you. Ganun. Tapos, malaking tulong yun kasi nakikita yung mga, yung mga bagay na edited, kumbaga, edited. Yung mga sweet things lang yung nakikita. Dahil sa maliit na porsyento lang ang nakabase sa mga salitang sinasabi o isinusulat, mas napapadalas ang hindi pagkakaintindihan ng mga tao kapag sila ay nag-uusap sa Facebook. Kadalasan pa, ang nangyayari sa Facebook, sa dani mag-post ng mga gustong sabihin, madali na rin manira ng tao kahit ito ay hindi totoo. Yung Facebook, nakapagpataas din ng nakapagpaganda sa panliligaw ko. Kasi kapag may mga bagay akong gustong pakitang sweet, gumagawa ako ng video, tapos ipopost ko. Siyempre, pag nakita ng mga tao, wow, ang sweet naman ni Gerald. Tapos, mapa-flatter naman yung babae. Kasi, parang mahal na mahal ko siya. Na pinakita ko sa buong madla na love ko siya kasi nag-post ako ng video, tapos lahat pa nakakita. Masama lang kapag nagkakaroon ng sisiraan ako. Madali din, pag pinost din saglit yung mga bagay na hindi maganda tungkol sa akin, nakikita rin ng mga ibang tao kung ano yung mga pinagagawa ko. Pero, yung iba dun naniniwala, iba din dun hindi. Yung mga totoong kilala ko sa Facebook, yung mga hindi naniniwala, yung mga hindi ko naman talaga kakilala, yun mga naniniwala. So, nasisira yung image ko. Ang isa pa sa hindi magandang naidudulot ng pakikipag-interaksyon gamit lang ang Facebook ay hindi mo malalaman kung sino talaga ang kausap mo at kung ano ang intensyon niya. Kaya naman, nagre-resulta ito na magkaroon ng pagkakataon na magpanggap o kunin ang personalidad ng iba. Meron ang kadalasan nangyayaring ganito, kung saan nalilinlang ang mga gumagamit ng Facebook at madalas pa ay may kinalaman ang panlilinlang na ito sa pakikipagrelasyon. Kung tawagin ng mga ito ay poser at identity theft ang tawag sa aksyon na ginagawa nila.
Ang mga poser ay nangunguha ng impormasyon at litrato ng iba at gagamitin nila ito upang gumawa ng account kung saan ipapakilala nila ang sarili nila sa pagkatao ng pinagkuhanan nila. May nakaloko sa akin isa. Naniwala ako sa kanya na lalaki siya. Ang galing niya eh. Tapos kuha niya lahat yung mga pictures ng guy, yung mga friends, kuha niya. Tapos alam niya talaga lahat. Nagtaka kami ng mga kaibigan ko, ba't ganun? Hanggang sa na-meet ko yung pinsan niya na babae, na parang naging suspicious ako na siya nga yun, poser siya. Tapos yung pinsan niya, siya yun, na babae. Ang niloloko lang niya ako the whole time. Tagal nun, siguro mga 7 to 8 months akong naloko nun. And then, nag-dig deep kasi ako eh. Habang niloloko niya ako, niloloko ko din siya. Parang yun ang nakaisa doon, ang dari-daring manggaya, ang dari-daring mang-stalk, ang dari-daring manloko, ang dari-daring manira. Technology yan, hindi mo alam. Magkakita kayo face-to-face, ganyan kikita kayo ng camera, di ba? Kakita kayo sa Skype, pero hindi mo alam, di ba? Naka-frame yan eh. So, media yan, di ba? So, nasiset yung agenda, ano mga capacity ng ano, di ba? Set yung agenda, na-frame yan, ano yan. So, yung very dubious, if there's a relationship that is strictly conducted online, it can be very dubious. You can't really be sure of that, diba? Hindi mo yun sure. Not just relationships, but any interaction that you have online is really not that trustworthy. Kaya, diba? Mas trustworthy pa rin yung face-to-face. Nagkikita kayo eh. As in, makikita kayo. Kita mo yung mata niya, nakita mo yung ano. So, not just relationships as in ligawan, not just, diba, as in jowa relationships, but also any relationship, no, is best carried out face-to-face, as in tao sa tao, interpersonal ng mukha sa mukha, tao sa tao, mata sa mata. Not just relationships as in relationships, but any transaction, be it a business transaction, di ganyan, di ba? Hindi mo ito, parang zoom feature ng camera, hindi mo gagamitin hanggat di mo kailangan. Kung pwede kang lumapit, lalapit ka. Otherwise, it distorts the image, di ba? Iba yung zoom in, iba yung convenience si zoom in eh. Di ba? Hindi ka nalalapit, zoom mo lang ganun. But you get a different picture. Di ba? It's easier, di ba? It's better, not easier, but it's better if you physically carry your camera, mas malapit sa subject, and you get a better picture. Di ba? So, hindi yun default, hindi yun dapat default, hindi ka dapat nasasanay nag-zoom in, dapat nilalapit mo yung camera mo. It's the same way, no? Hindi ka dapat nasasanay in conducting your affairs online. No, you have to really, ang default is to do it the old way, the proper way, which is face-to-face. Online is something that is convenient, but it's something that has to be used sparingly kasi pag ginamit mo siya ng lagi-lagi, hindi siya as effective. Facebook may have helped in facilitating easier communication between individuals, groups, and institutions, but the personal or face-to-face communication remains to be the most important way of communicating with people and groups. Hindi natin maikakaila na malaki nga na itutulong ng Facebook at ng iba pang klase ng social media sa pag-usbong ng ating pamumuhay. Mapatrabaho man ito o sa pagkakaroon ng relasyong pagkakaibigan, nagagawa nito ng paraan upang punan ang pangangailangan na magkaroon ng komunikasyon. Bagamat marami man ang nagsasabi na may masasamang naidudulot ang Facebook at ang ibang social media, ito pa rin ay nakadepende kung paano mo ito gagamitin. Lahat ng technology is may potential. Technology comes from the word techne, which means the ability, no? Yung abilidad mo to be something. So it can be a potential to be bad, it can have the potential to be good, no? So kung paano mo siya gamitin, again, it depends on how you use the medium, no? So pwede siyang so you can't really say na bad yan talaga, or you can't say na good yan talaga. It really depends on how you use it. Pero sabi nga ni Marshall McLuhan, 'di ba? Meron siyang, like halimbawa yung barel.
hindi mo siya kailangan gamitin sa bad para malaman mo na masama siya. Kasi pumapatay siya. Gets, parang ganun. So, may potential siya maging mabuti, pero may potential din siya maging masama. And technology, sabi niya, has the potential to be bad, no? Ma-override yung tao. So, depende how you use the technology, then magiging bad siya or magiging good siya. The nature of Facebook gives you tools, no, to be more social. Yun nga, the wall, yung birthday, si Poke, diba? So, it gives you all these things to be really sociable to your friends online. But if you use it na, yun nga, as a replacement and not as merely as a supplement, then it has the potential to really be bad for you, na maging antisocial ka. Dahil malawak ang naaabot ng social media, may potensyal ito, lalo na ang Facebook, upang makatulong sa lipunan. Isa na dito ay ang pagbibigay pagkakataon upang madali nang makausap at maabot ng mga OFWs ang kani-kanilang pamilya. Inaasahan natin na siguro magkakaroon din ng access yung iba pang bahagi ng lipunan sa social networking, particular na yung paggamit ng Facebook sa lalong mabilis na panahon dahil inaasahan naman natin na sa araw-araw na takbo ng buhay, maraming nadidiskubreng pamamaraan pagdating sa teknolohiya na maaaring makatulong sa ating lahat para mas maging accessible ang social networking sa lahat ng miyembro ng lipunan. Sa dami na ng mga tao na gumagamit ng Facebook, nabibigyan pagkakataon na magamit ang iba't ibang paraan upang maiparating ang mga mensahe o makakuha ng mga balitang dapat malaman ng lipunan. Ngunit kahit na ibibigay na nito ang convenience upang maabot ang mga taong gusto nating makausap, huwag sana natin kakalimutan na ito dapat ay sumusuporta lamang para mas maging epektibo ang ating ugnayan sa isa't isa. Higit pa din na mas importante ang makasama ng pisikal at makapagbigay ng suporta sa mga taong mahal mo, mapakaibigan pa man o karelasyon. Iba pa rin sa pakiramdam ang nahahawakan o nakakausap mo sila ng harap-harapan upang marinig at maintindihan ang kanilang saloobin. Ginawa tayo ng mga tao, di ba? Pero ang Facebook, ang computer, ang internet, gawa ng tao. So, hindi talaga sila match, di ba? Lahat ng gawa ng tao, dapat makatulong lang siya. Pero hindi siya yun. Hindi siya yung end all and be all. Gawa ni Lord. Sila dalawa magsasama. Hindi pa, makipag-sex ka ba naman sa computer? Hindi naman, di ba? Hindi ka naman, wala kang magagawa doon, di ba? Mahahag mo ba yung computer mo? Di ba? Hindi. When I was studying dati, like 2 years ago, Skype kami ng anak ko. Pero, nagsa-Skype kami forever. Pero ano yun? Diba? Wala pa rin siyang nanay doon. Tunay na maituturing na ang mahawakan ng kamay at marinig ang boses ng mga mahal mo sa buhay ay higit na mas importante, sapagkat ito ay isa sa mga pinakamahalagang regalo ng Diyos.